Ang aking masamang ina ay nagbawal sa akin na isama ang aking mga anak sa Noche Buena. Pero ang mga anak ng ate ko ay imbitado. Ayokong makita ang mga pasaway na batang iyon. Sigaw niya sa akin. Walang awa. Sinisira lang nila ang lahat. Kaya nagdesisyon akong maghiganti sa pamamagitan ng pag-freeze sa lahat ng credit card niya. Ilang segundo lang. Nanginginig na siya sa matinding takot. Walang sinuman ang makakaintindi kung paanong ang isang ina ay kayang kamuhian ang sarili niyang anak. Hanggang sa marinig nila ang katotohanan. Si Jasmine de la Cruz ay 36 na taong gulang at may pusong napakabait. Isa siyang single mother kina Pio, 8 at Luna, 5. Pinalaki niya ang mga ito ng may pagmamahal, pagsisikap, at tamis na kayang pababain ang galit ng pinakamasungit na tao. Nagtrabaho siya bilang isang freelance web designer mula sa kanilang maliit na unit sa Quezon City. Bagamat hindi sila lumalangway sa pera. Puno naman ng tawanan ang kanilang tahanan. Ang mga pader ay punong-puno ng mga drawings at yakap na tunay. Nang Disyembre 23, tila perpekto ang lahat. Nagkakabit si Jasmine ng mga Christmas lights kasama sina Pio at Luna. Ang sala ay mabango dahil sa bagong lutong bibingka at cinnamon. Sa dining table, nakalagay ang isang kahon ng mga lumang palamuti na iningatan niya taon-taon. Mama, sa tingin mo, may regalo ba si Lola sa atin ngayong taon? Tanong ni Luna na may ngiting umaasa. Habang hawak ang isang gintong bituin. Saglit na huminto si Jasmine bago sumagot. Ayaw niyang magsinungaling. Hindi na ulit. Hindi importante ang mga regalo. Anak, ang mahalaga ay magkasama tayo. Sumulyap si Pio sa kanya. Sa edad na 8, natuto na siyang magbasa sa pagitan ng mga linya. Iyon din ang sagot na naririnig niya tuwing Pasko. Lihim na lumunok si Jasmine at nagpatuloy sa pagde-decorate ng may pekeng ngiti. Gusto niyang maniwala na magiging iba ang Pasko ngayon. Nasa wakas, bubuksan na ng kanyang ina ang puso nito. Natitigil na ang ate Trixie niya sa pagtingin sa kanya ng may pangmamata. At baka, sa wakas, makapag-Noche Buena silang lahat ng mapayapa. Tumunog ang telepono nang ilagay ni Jasmine ang bituin sa tuktok ng Christmas tree. Tiningnan niya ang screen, Mama. Naramdaman niya ang pagtibok ng kaba sa kanyang dibdib. Bumuntong hininga siya at sumagot. Hello. Ma. Ang boses sa kabilang linya ay mabilis. Tuyo. Walang init. O pagbati. Jasmine. Sana hindi mo planong dalhin ang mga anak mo bukas. Mabilis na bumaba ang dugo sa kanyang tiyan. Nagsimulang manginig ang mga kamay niya. Pakiusap. Akala ko ba imbitado kaming lahat sa Noche Buena? Ikaw. Pero hindi sila. Ayokong makita ang mga pasaway na batang iyan sa paligid ko. Sinisira lang nila ang lahat. Sapat na ang presensya mo. Hindi na nga kita dapat imbitahan. Huwag mo akong galitin. Naging lubos ang katahimikan. Maririnig mo ang pagbagsak ng karayom sa sahig. Patuloy sa paglalaro ang mga bata. Walang kamalay-malay sa sakit na tumusok sa puso ng kanilang ina. Pilit na nagpakatatag si Jasmine. Ngunit patuloy ang boses ng kanyang ina na sumasaksak sa kanyang dignidad. Maingay sila. Magulo. At spoiled. At hindi ko titiisin ang mga batang sumisigaw habang sinusubukan kong magkaroon ng disenteng Noche Buena kasama ang pamilya. Imbitado na ang mga anak ni Trixie. At sapat na iyon. Imbitado ang mga anak ni Trixie. Tanong ni Jasmine. Nararamdaman ang pagkaubos ng hangin sa kanyang baga. Siyempre. Marunong silang umasal. Hindi sila tulad ng mga little savages mo. Pumikit si Jasmine. Bumalik sa isip niya ang lahat, ang mga nakalimutang kaarawan. Ang mga regalong hindi dumating. Ang mga mapanghamak na tingin.
Ang pagpapaalis na nakabala kayo bilang utos. At doon, sa sandaling iyon, alam niya na may namatay sa loob niya. CJ, sabi niya ng mahina. Nanginginig ang lalamunan. Mabuti. At huwag na huwag kang magpapakita ng hindi inaasahan. Naiintindihan mo. Natapos ang tawag ng walang paalam. Nakatayo si Jasmine. Hawak pa rin ang telepono. Na parang naghihintay na may magpabulaanan sa narinig niya. Lumapit si Luna at hinila ang sweater niya. Si Lola ba iyon? Tumango si Jasmine. Pilit na humingiti. Pupunta ba tayo bukas? Sumakit ang dila niya sa pagsisinungaling. Hindi. Mahal. Parang nagbago ang plano niya. Nagsalubong ang mga braso ni Pio. Walang imik. Sinasabi ng kanyang mga mata ang lahat. Ilang oras ang lumipas. Nang natutulog na ang mga bata, umupo si Jasmine sa kanyang laptop. Binuksan niya ang administrative panel para sa mga bank account ng kanyang ina. Sa loob ng maraming taon, siya ang humahawak sa isang bahagi ng pananalapi ng kanyang ina. Isang lumang pangako na ginawa niya sa kanyang tatay bago ito namatay. Hindi alam ng kanyang ina ang buong lawak nito. Ngunit alam niya na kung wala ang mga card na iyon, mawawala siya. Tinitigan ni Jasmine ang screen. Nag-alinlangan siya sa loob ng isang segundo. At pagkatapos, sa isang click lang, hinarangan niya ang access sa lahat ng credit card. Lahat ng ito, hindi para maghiganti, kundi para sa kanyang dignidad. Nang gabing iyon din, sa kabilang bahagi ng Metro Manila, sinubukan ng ina ni Jasmine na mag-online purchase. Error. Pagkatapos, sinubukan niyang mag-withdraw ng cash. Transaction failed. Ang kanyang mukha, na dati mayabang, ay napalitan ng pagkalito. Inabot niya ang kanyang pitaka. Kinuha ang iba pang card. Lahat ay walang silbi. Desperado. Sinubukan niyang tawagan ang bangko. Ipinaalam sa kanya ng operator na ang account ay ni-restrict ng T-primary holder. Ito ay pagnanakaw. Hindi mo ito magagawa sa akin. Sigaw niya, na may galit na tulad ng bata. Ngunit walang sumagot sa paraang gusto niya. Sa kanyang malamig na mansyon sa Forbes Park, napapalibutan ng hindi kinakailangang karangyaan at mga family photo na hindi niya tinitingnan. Nagsimula siyang manginig. Ang seguridad na naramdaman niya sa pagkakaroon ng kontrol ay gumuho. Break give ay break. Samantala, si Trixie ay nasa sarili niyang bahay. Gayunpaman, ang Noche Buena ay matutuloy pa rin sa mansyon ng pamilya. Nasa kay Trixie ang lahat. O sa tingin niya, pera. Pagtanggap. Prestihiyo. Ngunit wala sa kanya ang isang bagay na masakit mawala, kapayapaan. Ang sumunod na araw ay puno ng tensyon. Naghanda si Jasmine ng espesyal na almusal para sa kanyang mga anak. Sinabi niya sa kanila na magkakaroon sila ng sarili nilang Noche Buena. Silang tatlo lang. Hindi natin makikita si Tita Trixie. Tanong ni Pio. Habang hinahalo ang kanyang hot chocolate. Hindi ngayong taon. Dito tayo magse-celebrate. Magkakasama. Kumusta kung mag-dinner tayo ng nakapajamas? Manonood ng pelikula at kakain ng panghimagas? Pumalakpak si Luna. Tumango lang si Pio ng may ngiti. Sa bahay ng mga Rhodes. Pilit na itinago ng ina ni Jasmine ang kanyang desperasyon. Nagkunwari siyang kontrolado ang lahat. Ngunit mas maputla ang mukha niya kaysa dati. Tinawagan niya si Trixie. May kakaiba. Trixie. Hindi gumagana ang mga account. May gumagawa nito sa akin. Alam ko. Ano ang pinagsasabi mo? Ma! Sino ang gagawa niyan? Si Jasmine. Alam ko na. Ito ang paghihiganti niya. Gusto niyang sirain ang Pasko.
Huminga ng malalim si Trixie. Ayaw niya ng mas maraming gulo. May ginawa ka ba sa kanya? Ma! Wala. Sinabihan ko lang siya na huwag dalhin ang mga bata. Iyon lang. Ma! Sa tingin mo ba? Maganda ang naging dating niyan? Naririnig mo ba ang sarili mo? Hindi sila sa atin. Hindi kailanman. Hindi sila nagkakasya. Ang parirala ay umalinggaw sa ere. Napangiti si Trixie. Anong ibig mong sabihin? Hindi sila kailanman? Binabaan siya ng ina niya. Si Trixie, na nag-aalala, ay tinawagan si Jasmine. Walang sagot. Ilang minuto pagkatapos, nagkaroon ng kakaibang episode ang kanilang ina. Bumilis ang paghinga niya. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Sumandal siya sa pader. Pagkatapos sa lamesa. Hanggang sa bumagsak siya sa sahig. Dumating si Trixie. Saktong-sakto. Para makita siyang nakahandusay. Maputla. Nanginginig. At dilat na dilat ang mga mata sa takot. Ma! Anong nangyayari? May gumagawa sa akin. Nagnanakaw sila sa akin. Sigaw niya. Pilit na tumatayo. Sino ang nagnanakaw sa iyo? Si Jasmine. Siya. Niyakap siya ni Trixie. Nalilito at takot. Habang nagdadayal ng 911. Nang gabing iyon. Habang nagdiriwang ang isang simpleng apartment ng may tawanan. Drawings. At yakap. Isang marangyang mansyon ang nakaranas ng simula ng impyerno na walang sinuman ang handang harapin. At simula pa lang iyon. Ang umaga ng Pasko ay dumating na may kakaibang katahimikan na bumabalot sa bahay ng mga Rhodes. Ang malaking residence sa isang eksklusibong subdivision ay tila nakabalot sa lamig na kakaiba sa panahon. Hindi ito ang lamig ng Pasko, kundi ang tense na atmosphere. Ang katotohanang hindi masambit na nararamdaman ng lahat. Ang ina ni Jasmine, si Elena, ay nanatili sa kanyang kwarto. Ginawa niyang dahilan ang isang masamang pagkabuwal na sinasabi niyang nakaapekto sa kanyang balakang. Ang opisyal na bersyon na kumalat sa subdivision ay aksidente sa bahay. Isang pagkadula sa marmol na sahig. Ulit-ulitin ni Trixie ang kwento ng tumpak sa bawat bisita at tumatawag. May isang ngiting perpekto at kasanayang natural. Ayos lang si Mama. Nagulat lang. Alam mo na. Dad. Mapanganib talaga ang marmol na sahig na iyan. Mabuti na lang at hindi malala. Ngunit ang kanyang boses at galaw ay walang dating pagiging matatag. Itinago ng kanyang makeup ang dark circles sa ilalim ng kanyang mga mata. Ngunit hindi ang pag-aalinlangan na nagsisimula ng lumaki sa kanyang tingin. May isang bagay na hindi tumutugma sa buong sitwasyon. Hindi si Elena ang babaeng madaling bumigay. Ang makita siyang sumisigaw ng pangalan ni Jasmine kagabi. Dilat ang mga mata. Nanginginig na parang bata. Ay nag-iwan ng mapait na lasa sa tiyan ni Trixie. Si Jasmine naman. Sinubukan niyang bumalik sa kanyang routine. Bagamat wala na sa kanya ang routine. Ginugol niya ang Noche Buena sa pagkain ng puto bumbong at panonood ng animated movies kasama ang kanyang mga anak. At itinatago ang pagnanais na umiyak. Tumawa siya. Sinikap niyang panatilihin ang ilusyon. Ngunit nang makatulog ang mga bata, umupo siya ng tahimik sa sofa. Kumikislap ang mga ilaw ng Christmas tree na parang isang malupit na biro. Walang tumawag sa kanya. Walang mensahe. Walang imaligayang Pasko. Inalis siya ng kanyang ina mula sa family group chat. Si Trixie, gaya ng dati, ay nanatiling neutral. Isang tagamasid. Isang passive accomplice sa isang kwento na may napakaraming kabanata ng kawalang katarungan. Nang umagang iyon, nagtungo si Jasmine sa isang kalapit na cafe para makipagkita kay Maya. Ang kanyang matalik na kaibigan mula pa noong kolehiyo. Baka namaga ang mga mata mo.
Sabi ni Maya nang makita siya. Hindi ako nakatulog ng maayos. Sagot ni Jasmine. Alam niyang halata ang kanyang pagsisinungaling. Umupo sila sa isang sulok ng cafe. Huminga ng malalim si Jasmine. Nanginginig ang kanyang boses. Alam mo ba kung anong sinabi niya sa akin? Ayaw niya sa mga anak ko sa Noche Buena. Sabi niya, sisirain nila ito. Sinabi iyon ng nanay mo. Eksaktong ganyan ang mga salita. At sinabi niya iyon na parang pinakalohikal na bagay. Na parang may karapatan siyang i-discriminate ang mga anak ko. Anong klaseng tao ang gumagawa niyan? Nanatiling tahimik si Maya. Alam niyang hindi kailangan ng sagot ang tanong. Tumalikod si Jasmine. Nakatingin sa labas ng bintana. At hindi ito ang unang beses. Maya. Ginugol niya ang mga taon sa pagpapababa sa akin. Ang pagpapahiya sa akin. Alam mo kung paanong ako palagi ang maling anak. Palagi ang isa na hindi nagkakasya. Pero, sapat na. Kagabi, ni-block ko ang lahat ng credit card niya. Nagulat si Maya. May access ka dyan? Tumango si Jasmine. Mula nang mamatay si tatay. Hiniling niya sa akin na ingatan ito. Gusto niyang siguraduhin na hindi niya waldasin ang lahat. Pero, syempre, hindi niya kailanman nalaman. Hindi niya ako kailanman pinasalamatan sa anuman. Hindi niya kailanman tinanong kung paano ko patuloy na binabayaran ang kanyang buhay na parang reyna. Ginagawa ko ito sa loob ng maraming taon. At ganyan pa rin ang pagtrato niya sa akin. Nang may paghamak, hinawakan ni Maya ang kanyang kamay. Alam niya na lumana ang mga sugat ni Jasmine. Ngunit sa pagkakataong ito, iba ang pagdurugo. Samantala, sa mansyon, sinubukan ni Elena na makipag-ugnayan sa mga dating kakilala. Mga kaibigan sa bridge club. Mayayamang biyuda. Mga kasamahan ng kanyang yumaong asawa. Walang sumagot sa inaasahan niya. Ang iba ay nagpadala ng speedy recovery. Ang iba ay hindi na lang sumagot. Ang kanyang social standing ay matagal nang hindi tulad ng dati. Ang oras, mga tsismis, at maliliit na katotohanan ay nagpahina sa kanyang kapangyarihan. At alam niya ito. Kaya lumaki ang kanyang desperasyon. At lumaki rin ang galit niya kay Jasmine. Hindi niya matiis ang pakiramdam ng pagiging mahina. Hindi niya matiis ang kawalan ng kontrol. Tinitingnan siya ni Trixie mula sa pintuan. At ang makita siyang balisa, nagkakalat ng takot, ay nagbigay sa kanya ng hindi mapakali na pakiramdam. Ma, bakit hindi mo sinabi sa akin na si Jasmine ang nag-manage ng mga account mo? Dahan-dahang lumingon si Elena. Dahil hindi kailangan. Pero ngayon kailangan. Anong nangyari? Ano ang ginawa mo sa kanya? Wala. Hiniling ko lang sa kanya na huwag dalhin ang mga bata. Noche Buena iyon. Ma! At ang mga anak niya ay pamilya mo. Ang mga apo mo. Huwag mo akong bigyan. Hindi mo alam kung paano palakihin ang isang anak na hindi kailanman naging tunay na bahagi mo. Nagsalubong ang kilay ni Trixie. Anong sinasabi mo? Tumayo si Elena nang may kahirapan. Naglakad siya patungo sa malaking bintana. Ang refleksyon ng kanyang sariling mukha ay tila nagpapakita ng isang katotohanan na ayaw niyang makita. Wala. Figure of speech lang. Ngunit hindi na sigurado si Trixie. May isang bagay sa pariralang iyon ang tumusok sa kanya. Na parang aksidenteng nabuksan ang isang pinto. Na naglantad sa isang bagay na nakatago sa loob ng maraming taon. Ginugol ni Jasmine ang araw sa pag-iisip tungkol sa sulat. Nang magdilim, umakyat siya sa rooftop ng gusali. Kailangan niya ng hangin. Mula roon, ang syudad ay mukhang isang board ng malalayong ilaw. Pumikit siya. Sinubukan niyang ayusin ang kanyang isip. Pagkatapos,
May narinig siyang tick-click. May nagsindi ng sigarilyo sa malapit. Hindi ko alam na may umaakyat pa dito. Sabi niya. Kalmadong tumingin sa kanya ang lalaki. Nakasuot siya ng maitim na damit na hindi mapapansin. Mukha siyang nasa 50. May mukhang nakaranas ng hirap at matatalas na mata. Hindi ko rin alam na dito nakatira si Jasmine de la Cruz. Sabi niya. Kinabahan si Jasmine. Umatras ng isang hakbang. Sino ka? Umiti ang lalaki. Walang mali siya. Isang lumang kakilala ng pamilya mo. Tawagin mo akong ang arkibista. Anong mga bagay? Sapat para sabihin sa iyo na hindi biro ang sulat na iyon. Umiiral ang attic. At puno ito ng mga katotohanang. Ayaw mong makita. Sino ang nagpadala sa iyo? Sabihin na lang natin na may mga taong naniniwala na karapat-dapat mong malaman. Iyon lang. Bago pa siya makapagtanong pa. Umalis ang lalaki. Naglakad siya pababa ng hagdan nang hindi lumilingon. Naiwan si Jasmine. Paralisado. Nagsimula na ang laro. At wala nang paraan para pigilan ito. Hindi nakatulog si Jasmine ng gabing iyon. Ang imahe ng misteryosong lalaki sa rooftop ay nanatili sa kanya. Tulad ng sulat sa kanyang mailbox na tila nagliliyab sa loob ng sobre. Patuloy na tumitibok ang parirala sa kanyang ulo. Ang katotohanang hinahanap mo ay nasa attic. Pero dapat kang maging handa. Handa para saan? Gaano kalalim ang isang sikreto na inilihim sa loob ng ilang dekada? Nakita niya ang sarili na nakaupo sa kusina ng mag-umaga. May hawak na malamig na kape. Nakatitig sa wala. Binalikan ng kanyang isip ang mga fragment ng alaala noong bata pa siya. Ang mga hindi komportableng katahimikan. Ang mga tingin na hindi tugma. Ang mga sigaw na iniiwasan sa publiko. Isang eksena ang bumalik ng malinaw. Siya noong bata pa. Tumatakbo patungo sa kanyang ina na may hawak na drawing. Halos hindi ito tiningnan ng kanyang ina. Palagi kang iba. Jasmine. Mas mahirap mahalin. Sinabi niya ito nang walang galit. Nang walang anumang intensyon. Na parang may nagtatapo ng isang hindi magandang katotohanan sa hangin. Nang hindi sinusukat ang pinsalang maidudulot nito. Nang 9:00 ng umaga. Inihatid niya ang mga anak niya sa bahay ni Maya. Hindi na siya nagbigay ng maraming paliwanag. Humiling lang siya ng ilang oras. Nang makita siya, alam ni Maya na hindi ito ang oras para magtanong. Umalis si Jasmine na may maliit na bag sa balikat. Walang makeup. Nakatali ang buhok. At madilim ang mga mata na parang hindi siya natulog sa loob ng ilang araw. Sa harap ng lumang bahay ng pamilya, naging mabigat ang paghinga niya. Ang gate ay pareho. May balat ng pintura. At mga dekorasyon na bakal na dating ipinagmamalaki ng kanyang ina. Ginamit niya ang susi na iningatan niya sa kanyang keychain sa loob ng maraming taon. Kahit na hindi na siya nakapasok mula nang mamatay ang kanyang tatay. Walang tao sa bahay. Ang kanyang ina ay kasama ni Trixie ng umagang iyon para sa appointment sa doktor. Ang tadhana, o anuman ito, ay nagbigay sa kanya ng perpektong pagkakataon. Ang katahimikan ng lugar ay napakakapal. Nararamdaman niya ito sa kanyang balat. Ang bawat hakbang niya sa sahig na kahoy ay umuungol. Na parang isang babala. Hindi niya binuksan ang mga ilaw. Naglakad siya diretso sa back hallway. Doon. Ang hagdanan patungo sa attic. Nakatago sa likod ng isang maliit na pinto na kahoy. Tinulak niya ito. Natigil. Pagkatapos ng ilang minuto ng pagpilit, bumigay ito ng may tuyong kalampag. Isang ulap ng alikabok ang bumagsak mula sa kisam. Umuubo siya. Tinakpan ang bibig niya ng manggas ng kanyang sweater. At umakyat. Baitang-baitang. Nararamdaman niya ang pagiging mas makapal ng hangin sa bawat hakbang. Sa itaas, masikip ang espasyo.
Halos sapat lang para makaupo. Ang liwanag na pumapasok ay malabo. Na-filter sa pamamagitan ng isang maliit, maruming bintana. Ang mga sapot ay nakabitin na parang lumang kurtina. Ang amoy ay pinaghalong alikabok. Halumigmig. Sinaunang kahoy. At mga sekreto. Maraming kahon. Ang iba ay sira. Ang iba ay nakatali ng dilaw na tape. Mga lumang damit. Photo album na luma na. Palamuti sa Pasko. Maingat na naghanap si Jasmine hanggang sa makita niya ang isang kahon na kahoy. Na iba sa iba. Ito ay mas maliit. May gintong hardware at kalawangin na kandado. Sinubukan niya itong buksan. Ngunit jammed ito. Hinilan niya ng malakas. Naputol ang clasp ng may tuyong tunog. Sa loob, perpektong organisado ang lahat. May isang folder na balat. Ilang dilaw na sulat. Hiwa-hiwalay na litrato. At isang clinical envelope na may pangalan ng isang klinik na hindi niya kilala. Ang una niyang kinuha ay isang litrato. Ang kanyang ina. Bata at elegante. Sa tabi ni Trixie noong sanggol pa. At isang walang laman na espasyo sa kanan kung saan dapat ay may isa pang tao. Malinaw na naputol ang litrato. Nagsalubong ang kilay ni Jasmine at nagpatuloy siya sa paghahanap sa mga papel. Nakakita siya ng isang sulat na walang pirma. Nakasulat sa nanginginig na sulat kamay. Kung mabasa mo man ito, gusto kong malaman mo na minahal kita mula sa unang sandali. Wala akong ibang pagpipilian. Hindi nila ako hinayaang pumili. Bata pa lang ako. At sila ang nagdesisyon para sa akin. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Sinubukan kitang hanapin. Pero sinabi nila na malayo ka na. Kung alam mo lang kung gaano kadalas kitang pinangarap hawakan. Ipaliwanag. Inalis nila ang buhay ko. At pati na rin ang iyo. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako sa pag-iwan sa iyo. Nagsimulang kumabog ang dibdib ni Jasmine. Pag-iwan? Sino ang nagsulat nito? Hindi ito ang kanyang ina. Hindi tugma ang sulat kamay. Hindi. Ibang tao ang nagsulat ng sulat na ito. Maingat niya itong tiniklop at isinantabi. Kinuha niya ang medical folder. Makapal ito. Sa cover. St. Jude Behavioral Health Center. File No. 045. Pasyente, Sophia G. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Dahan-dahan niyang binuklat ang mga pahina. Ang mga ito ay clinical report. Diagnosis, anxiety attacks. Dissociation episodes. Escape attempts. Sa huling seksyon, isang summary. Ang pasyente ay nagpapakita ng schizoaffective disorder. Inirerekomenda na huwag siyang magkaroon ng kontak sa mga menor de edad hanggang matapos ang matagal na paggamot. Referral, Containment Area. Ang huling pahina ay may petsa, Disyembre 1989. Ipinanganak si Jasmine ng taon ding iyon. Nagsimulang umikot ang lahat sa kanyang ulo. Isang hinala ang tumama sa kanyang tiyan. Desperado siyang naghanap ulit sa loob ng kahon. Sa ilalim ng mga dokumento, nakatago sa pagitan ng dalawang sobre, ay isang sonogram. Sa likod, isang pangalan ang nakasulat sa lumang marker. Sophia Jenkins. 32 weeks. At pagkatapos, ang litrato. Isang lumang imahe na may nakabaluktot na mga gilid. Isang batang babae na may malungkot na tingin. May hawak na sanggol na nakabalot sa puting kumot. Hindi pamilyar ang mukha ng babae. Ngunit ang sanggol. Siya iyon. Alam niya. Nararamdaman niya ito sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Hinawakan niya ito ng dalawang kamay. Naubos ang hangin sa kanyang baga. Nagsimulang tumulo ang luha. Hindi mapigilan. Sino ka? Bulong niya.
Basag ang boses. Nilamon siya ng katahimikan ng attic. Patuloy na bumabagsak ang alikabok. Na parang gumising ang nakaraan. Nanatili siya roon. Nakaupo sa sahig na kahoy. Nakatitig sa imahe ng babaeng iyon. Pilit na sinasama-sama ang isang puzzle na hindi niya alam na umiiral. Sa loob ng maraming taon, naramdaman niya na hindi siya nagkakasya. Na hindi siya kabilang sa pamilyang ito. Ngayon, nagsisimula na siyang maintindihan kung bakit. Bumaba siya. Dala-dala ang kahon. Mabagal ang kanyang mga galaw. Na parang may dala siyang isang sagradong bagay. Sa sala, umupo siya sa lumang sofa na balat. Ang parehong kinalalagyan ng kanyang tatay noong natutulog habang nanonood ng telebisyon. Tumingin siya sa paligid. Pareho ang lahat, ang mabibigat na kortina. Ang marangyang muebles. Ang mga family photo na naka-frame sa silver. Ngunit wala sa mga iyon ang sa kanya. Kinuha niya ang telepono at nagdial kay Trixie. Nasaan ka? Sa ospital kasama si Mama. Bakit? Kailangan kitang makausap. Ngayon. Ayos ka lang ba? Nag-alinlangan si Jasmine sa loob ng isang segundo. Dumaan ka sa bahay ko sa loob ng isang oras. Nang ibaba niya ang telepono, tiningnan niya ulit ang litrato. Ang babaeng iyon ay may parehong mga mata niya. Parehong ekspresyon kapag malungkot siya. Parehong kilos kapag may kayakap. Imposibleng magkataon lang ang lahat. Sa bahay ni Trixie, iba ang atmosphere. Hindi gaanong marangya. Mas moderno. Ngunit kasing lamig. Naglalaro ang mga anak niya ng video game sa kabilang kwarto. Nagtitimpla si Trixie ng kape nang dumating si Jasmine. Hindi sila nagpalitan ng yakap. Tanging mga tinging may tensyon. Anong nangyayari? Tanong ni Trixie. Inilapag ang mug sa lamesa. Inilabas ni Jasmine ang litrato at inilagay ito sa harap niya. Kilala mo ba siya? Tumingin si Trixie. Naguguluhan. Hindi. Kailanman? Hindi. Sino siya? Inilagay ni Jasmine ang sulat at pagkatapos ay ang medical folder sa tabi nito. Nasa attic ito. Binasa ni Trixie ng tahimik. Nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha sa bawat linya. Nang matapos, napasalampak siya sa upuan. Sinasabi mo ba na hindi mo siya ina? Hindi ko alam. Pero may nag-iwan sa akin. At alam iyon ni Mama. Itinago niya ang lahat. Tinawakan ni Trixie ang kanyang bibig. Hindi ito arte. Talagang gulat siya. Palagi kong hinihinala na may kakaiba. Hindi ka kailanman tinrato ni Mama tulad ng pagtrato niya sa akin. Palagi siyang mas mahigpit sa iyo. Mas malayo. Pero hindi ko kailanman naisip na ganito. Alam mo ba? Hindi. Sumusumpa ako na hindi. Kung alam ko lang. Sasabihin ko sa iyo. Tahimik si Jasmine. Ang kanyang tingin ay isang buhawi ng emosyon. Anong gagawin natin ngayon? Tumayo si Trixie. Naglakad patungo sa isang bookshelf. At kinuha ang isang kahon ng mga litrato. Inilagay niya ito sa lamesa at nagsimulang tingnan ang mga ito. Pagkatapos ng ilang minuto, nakakita siya ng isang nakakuha ng kanyang atensyon. Ito ay isang lumang party. Maraming bisita. Isang babae sa background ang mukhang pamilyar. Tingnan mo. Sabi niya. Tinuro ang figura. Siya iyon. Kinuha ni Jasmine ang litrato. Lumapit siya. Malabo ito. Pero, iyon ang parehong babae. Nasa isang party siya ng pamilyar Hodes. Paano siya napunta dyan? Hindi ko alam. Pero may kinukumpirma ito. Malapit siya. Isang ginaw ang dumaloy sa likod ni Jasmine. Umalingaw-ngaw sa kanyang ulo ang boses ng lalaki sa rooftop.
Ang attic ay puno ng mga katotohanang ayaw mong makita. Kinuha niya ang litrato, ang sulat, ang sonogram, at ang file. Inilagay niya ang mga ito sa kanyang bag. Hahanapin ko siya. O ang kwento niya. Wala akong pakialam sa halaga. Hindi sumagot si Trixie. Tinitingnan lang niya si Jasmine na umalis. Sumara ang pinto. At ang katotohanan ay nagsisimula palang magpakita ng tunay nitong mukha. Ang araw ay lumulubog sa mga bubong ng syudad. Ngunit sa loob ng bahay, iba ang lamig. Wala itong kinalaman sa panahon. Ito ay emosyonal na lamig. Ang uri na lumulubog sa iyong balat at hindi maalis ng mga kumot o init. Nagpabalik-balik si Jasmine. Ang medical file ay nasa kanyang bag pa rin. At ang litrato ng babaeng maaaring ang kanyang tunay na ina. Ang isa na yumayakap sa kanya nang mailambing na hindi niya nakita kailanman sa mukha ng babaeng nagpalaki sa kanya. Bawat hakbang ay naglalapit sa kanya sa bangin ng hindi alam. Alam niya na wala nang balikan. Alam niya na kailangan niyang tingnan sa mata ang kanyang ina at magtanong. Hindi para humingi ng pahintulot. Hindi para humingi ng pagmamahal. Kundi para hilingin ang katotohanan. Ang pagkakataon ay dumating ng mas maaga kaysa inaasahan. Tumawag sa kanya si Trixie. Bumibigay ulit si Mama. Nasa bahay siya. Pupunta ang doktor mamayang hapon. Kung may sasabihin ka, gawin mo na ngayon. Hindi agad sumagot si Jasmine. Narinig niya ang ingay ng traffic sa linya. Ang pigil na hininga ng kanyang kapatid. Ang bigat ng mga salitang hindi nasabi. Pupunta ako. Sa wakas ay sagot niya. Ang bahay na kinalakhan niya ay hindi na naramdaman na kanya. Pareho ang estruktura. Ngunit nagbago ang lahat sa loob. O baka, hindi ito kailanman ang naisip niya. Nakita niya si Elena na nakaupo sa kanyang karaniwang armchair. Ang kumot na lana ay nakalagay sa kanyang mga binti. Nakatitig ang mga mata sa blankong screen ng telebisyon. Nang marinig niya ang pinto, halos hindi siya lumingon. Kaya, sa wakas, nagdesisyon kang dumating. Sabi niya ng garalgal. Dahan-dahang lumapit si Jasmine. Tiningnan siya ng kanyang ina. Kailangan, wala akong sasabihin. Pero, ako, mayroon akong sasabihin. Umupo si Jasmine sa tapat niya. Inilagay ang kanyang bag sa kanyang hita. Binuksan niya ito at kinuha ang litrato. Una, inangat niya ito. Sino ito? Tiningnan siya ng kanyang ina nang hindi kumukurap. Sa loob ng ilang segundo, mukha siyang nalilito. Pagkatapos, nagbago ang kanyang mukha. Saan mo nahanap yan? Sa attic. Sa mga gamit mo. Sino siya? Wala kang karapatan. Sino siya? Jeet ni Jasmine. Nangingilid ang luha. Wala siyang sinuman. Kung gayon, bakit may mukha siya na katulad ko? Bakit niya ako hawak? Bumuntong hininga ang kanyang ina. Nanginginig ang kanyang panga. Patay na ang babaeng iyan. Huwag kang magsalita tungkol sa mga bagay na hindi mo naiintindihan. Siya ba ang nanay ko? Ang salita ay umalingaw sa hangin. Tumayo ang babae ng may kahirapan. Bumagsak sa sahig ang kumot. Iwi-withdraw ko ang mana mo. Naririnig mo ba ako? Kung patuloy kang maghukay, aalisin kita sa lahat. Tiningnan siya ni Jasmine nang may hindi matitinag na kalmado. Hindi ako kailanman naging bahagi niyan. Hindi kailanman ang tunay mong tagapagmana. Ninatngat ng kanyang ina ang kanyang labi. Nabahiran siya ng bahagya. Ngunit hindi siya sumuko. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Hindi mo alam ang nangyari. Kung gayon, sabihin mo sa akin. Hindi ko kailangang bigyang katwiran ang sarili ko sa iyo. Tumayo si Jasmine. Bakit mo ako kinamumuhian ng ganyan? Bakit mo ako pinalaki kung ayaw mo?
Nagsimulang umiyak ang babae. Ngunit hindi ito iyak ng pagsisisi. Ito ay iyak na puno ng galit at kahihiyan. Dahil tungkulin iyon. Dahil walang nagtanong sa akin kung gusto ko ng isa pang anak. Dahil nagpakita ka isang araw. At ipinataw ka sa akin ang tatay mo. At alam mo ba kung ano? Mas mahal ka niya kaysa sa amin. Palaging halata. Kaya ka kinamumuhian ni Trixie. Kaya kita minamaliit. Dahil dumating ka at pinalitan mo kami. Ang lahat ng mga salita ay bumagsak na parang bato sa dibdib ni Jasmine. Umakyat ang galit mula sa kanyang tiyan. Ngunit iba ang nangingibabaw, kalungkutan. Isang kalungkutan na napakaluma. Kaya totoo. Sa wakas ay sabi niya, hindi ako anak mo. Hindi ka. Pero naging pasanin ka na hindi ko kailanman gustong dalhin. Ikaw ang pinakamalaking pagkakamali ng buhay ko. Ang parirala ay bumagsak sa dibdib ni Jasmine na parang palakol. Ikaw ang anino ng lahat ng gusto kong kalimutan. Ng lahat ng kinamumuhian ko sa tatay mo. Ang pagtataksil niya. Ang kanyang maling habag. At ngayon, nagtatanong ka sa akin kung ano? Pagpapatawad? Pagtanggap? Wala ako para sa iyo. Wala. Isinara ni Jasmine ang kahon at tumayo. Mababa ang kanyang boses. Basag. Nanginginig. Hindi ako dumating para humingi ng anuman. Gusto ko lang itong marinig mula sa iyo. Para makapag-alis ako ng walang kasalanan. Hindi sumagot ang babae. Hindi man lang siya tiningnan habang papalayo. Nasa kusina si Trixie. Nagkukunwaring hindi nakikinig. Ngunit ang kanyang mukha ay kasing puti ng marmol. Alam mo ba ang lahat ng iyan? Tanong ni Jasmine. Hindi. Sabi niya. Pero ngayon, nagkakaroon ng saysay ang lahat. Hindi na siya kailanman naging pareho si mama pagdating mo. Akala ko inggit lang. Pero galit pala. Galit na itinago niya sa likod ng karangyaan at perpektong mga hapunan. Minahal ako ni tatay. Hindi ba? Ibinaba ni Trixie ang kanyang tingin. Masinamba ka niya kaysa sa akin. At alam ko iyon. Kaya ako, nang hindi sinasadya, ay lumayo sa iyo. Hindi ko kayang makipagkumpetensya sa iyong katahimikan. Sa iyong sakit. Gusto ko lang maging sapat para sa kanya. At ikaw, naging sapat ka na sa pag-iral mo lang. Hinaplos ni Jasmine ang kanyang braso. Sa unang pagkakataon, walang sama ng loob sa pagitan nila. Tanging sakit lang na pinagsaluhan. Hahanapin ko si Sofia. Sabi ni Jasmine. Saan? Kung saan man ako dalhin ang katotohanan ito. Tahimik na tumango si Trixie. Ang arkibista ay nag-iwan ng isang clue sa kanya. Sa isa sa mga report, lumabas ang pangalan ng huling institusyon kung saan nakita si Sofia. St. Anthony's Resource Center. Isang pampublikong tirahan para sa mga babaeng walang pinagkukunan. Na matatagpuan sa labas ng syudad. Nagpunta si Jasmine kinabukasan. Ang gusali ay kulay abo. May kalawangin na rehas. At mga pader na may balat. Nang pumasok siya, binalot siya ng amoy ng disinfectant at lumang kalungkutan. Nagtanong siya tungkol kay Sofia. Ang nurse na nag-asikaso sa kanya. Isang matandang babae na may mabait na mukha. Nagsalubong ang kilay nang marinig ang pangalan na Jenkins. Nandito siya ilang taon na ang nakalipas. Mabait siya. Kahit na minsan, nawawala ang isip niya. Palagi niyang sinasabi na may anak siya. Palagi niyang pinag-uusapan ang kanyang sanggol. Umiiyak siya para sa kanya. Naramdaman ni Jasmine ang panginginig ng kanyang mga binti. Nasaan na siya ngayon? Ibinaba ng nurse ang kanyang tingin. Pumanao siya 2 taon na ang nakalipas. Nagkaroon siya ng problema sa puso. Tahimik siyang namatay. Mag-isa. Pero payapa.
Tinakpan ni Jasmine ang kanyang bibig. Lumabas ang iyak. Tahimik. 2 taon. 2 miserableng taon ang naghiwalay sa kanyang buhay mula sa isang muling pagkikita. Ang kanyang tunay na ina ay nasa abot kamay lang niya. At ngayon, wala na siya. Hinawakan ng nurse ang kanyang kamay. Hiniling niya sa akin na kung may darating man na magtatanong sa kanya, ibigay ko ito. Kinuha niya ang isang maliit na kahon na may mapusyaw na kulay na kahoy. Sa loob ay isang sulat na nakasulat sa nanginginig. Parang bata na sulat kamay. Maingat itong binuksan ni Jasmine. Anak ko, kahit hindi mo ako kailanman kilalanin, palagi kitang minahal. Hindi nila ako pinayagang magkaroon ka. Ginulo nila ang buhay ko nang kunin ka nila sa aking bisig. Hindi na ako naging maayos pagkatapos noon. Pero gabi-gabi, kinakausap kita ng tahimik. Na-imagine na iniisip mo rin ako. Sana nahawakan kita kahit minsan. Kahit minsan lang. Hindi ko alam kung hahanapin mo ba ako. Pero kung gagawin mo, gusto kong malaman mo na hindi ko iyon pinili. Hinintay kita hanggang sa huli. Ipinikit ni Jasmine ang kanyang mga mata. Tumulo ang luha ng walang pahintulot. Umupo siya sa isang bench sa hallway. Ang sulat ay nakadiin sa kanyang dibdib. Walang katawan na yayakapin. Walang sariwang libingan. Tanging isang sirang kwento. Isang ninakaw na pagkabata. Isang pagiging ina na inalis ng katahimikan. Ng kasakiman. Ng pangangailangan na magmukhang perpekto. Hindi palaging nagkakaisa ang dugo. Pero minsan, nagkakaisa ang mga kaluluwa. Nang gabing iyon, nagdala si Jasmine ng mga bulaklak sa isang nakalimutang sementeryo sa isang mahirap na lugar. Nagtanong siya para sa pangalan sa rehistro. Sophia Jenkins. Lot 17. Row Siyam. Isang libingan na walang lapida. Tanging isang numero lang. Iniwan niya ang mga bulaklak. Nagsindi ng kandila. Kumuha ng isang piraso ng papel. At nagsulat ng sarili niyang sulat. Mama, hindi ko alam kung paano magsisimula. Kinuha nila ako sa iyong bisig bago pa kita makilala. At kinuha ka nila sa aking bisig bago pa kita mahahanap. Lumaki ako ng walang pagmamahal. Pero ang iyong kawalan ay naramdaman na parang presensya. Ngayon, naiintindihan ko kung bakit ka nabuhay na iniisip ako. At lumaki ako na nararamdaman ka nang hindi alam na umiiral ka. Hindi tayo nagkayakap. Pero ang sulat na ito ay isang yakap. Nahanap kita. At hindi kita kailanman malilimutan. Magpahinga ka ng payapa. Mama, ang anak mo. Jasmine. Iniwan niya ito sa lupa sa tabi ng kandila at tahimik na umalis. At sa unang pagkakataon, naramdaman niya na hindi na siya nag-iisa. Naglakad si Jasmine palabas ng sementeryo. Nakapula ang gilid ng mga mata. Ang sulat mula sa kanyang tunay na ina ay tumitibok pa rin sa kanyang mga kamay. Ang malamig na hangin ay humihip sa kanyang buhok. Ngunit hindi siya ginawin. Nakatawid siya sa isang threshold kung saan wala nang balikan. Ang kanyang kwento ay hindi na ang tungkol sa isang tinanggihang anak o isang babaeng wasak sa loob. Ngayon, ito ay ang kwento ng isang naibunyag na katotohanan. At bagamat masakit, sa wakas, ito ay sa kanya. Umuwi siya nang hindi nakikipag-usap sa sinuman. Gumapang siya sa kama ng nakadamit at niyakap ang kanyang mga anak habang natutulog sila. Nagdilat ng bahagya si Pio. Ayos ka lang. Ma! Niyakap niya ito ng mahigpit. Ayos na ako ngayon. Anak! Ayos na ako ngayon. Ilang araw na lang. Pasko na. Sa ibang taon. Ang petsang iyon ay nagdulot sa kanya ng pagkabalisa. Ang paghahambing. Ang katahimikan. Ang distansya mula sa kanyang ate.
Ang mga tingin ng kanyang ina na naghubad sa kanya nang may paghamak ng hindi kailangan ng salita. Pero sa pagkakataong ito, magiging iba. Hindi na siya pupunta bilang ang masunuring anak na umaasa ng ngiti. Papasok siya sa pinto na iyon nang nakataas ang ulo. Dala-dala ang kanyang kasaysayan sa kanyang balat. Kasama ang kanyang mga anak. Hindi dahil sa obligasyon, kundi para sa closure. Si Maya, ang kanyang matalik na kaibigan, ay nagpakita ng umagang iyon na may isang container na puno ng cookies. Pupunta ka ba talaga? Tumango si Jasmine nang walang pag-aalinlangan. Hindi para sa kanila. Para sa akin. Ayokong lumaki ang mga anak ko nang hindi nakikita. Na nagkaroon ng lakas ng loob ang kanilang ina na harapin ang sarili niyang kwento. Kailangan nilang makita ako na kinukuha ang aking pwesto sa hapag na iyon. Hindi bilang bisita, kundi bilang isang taong karapat-dapat doon. Tiningnan siya ni Maya ng maihalong paghanga at pag-aalala. Paano kung saktan kanila ulit? Hindi nila masisira ang bagay na naghilom na. Ang hapon ng ika-24 ay kalmado. Nagbalot ng regalo si Jasmine at ang kanyang mga anak. Nagbake ng cookies. Nagpatugtog ng carols. At nagdekorasyon ng mga ilaw na kumikislap. Na parang mabait ang mundo. Nang 6:00. Nagbihis sila ng maayos. Nagsuot si Pio ng puting button-down shirt na may asul na kurbata. Si Luna ay pumili ng isang damit na may borda. Simpleng inayos ni Jasmine ang kanyang buhok. At isinuot ang parehong kwintas na ibinigay sa kanya ng kanyang tatay noong ika-15 kaarawan niya. Wala na siyang kailangan pa. Ang pinakadakilang palamuti niya ay ang kanyang naibalik na dignidad. Ang residence ng mga Rhodes ay maaga pa lang na may ilaw. Mula sa malayo, ang Christmas glow ay tila nag-aanunsyo ng isang gabi ng pagdiriwang. Ngunit alam ni Jasmine na ang tunay na bagyo ay hindi pa dumarating. Nag-doorbell siya kasama ang mga bata sa kanyang tabi. Isang kasambahay ang nagbukas ng pinto at tumingin sa kanya nang may pagtataka. Magandang gabi, sabi ni Jasmine ng mahinahon. Para sa Noche Buena. Lumabas si Trixie sa foyer ilang segundo pagkatapos. Nakatayo siya. Walang kagalaw-galaw. Malinaw ang tensyon. Ngunit ang kanyang mga mata ay maihalong nerbiyos at ginhawa. Sigurado ka bang gusto mong pumasok? Sigurado ako na ayaw kong umalis. Tuluyang binuksan ni Trixie ang pinto. Nauna ang mga bata. Sumunod si Jasmine nang hindi lumilingon. Sa sala, napinalamu siya ng gintong ilaw at isang higanting artificial tree. Na mukhang larawan sa magazine kaysa sa bahay. Nakaupo ang kanyang ina. Tulad ng dati. Nakasuot ng kanyang wine-colored na damit. Perpektong nakamakeup ang mukha. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa kanyang hita. Nang makita siya, hindi siya nagsalita. Tiningnan niya siya nang walang kinikilingan. Halos walang laman ang ekspresyon. Akala ko. Nagkaintindihan na tayo. Sabi niya nang may lamig. Ikaw ang nagpaliwanag. Sagot ni Jasmine. Hindi ako nagsalita. Kinakabahang nagbuhos ng alak si Trixie sa mga baso. Habang ang iba pang mga bisita ay umupo na. Isang malayong tita. Isang pinsan na masyadong madaldal. Ang mga anak ni Trixie na nakabihis na parang para sa photoshoot. Ang atmosphere ay puno ng peking kagandahang asal. Walang nagbanggit ng presensya ni Jasmine o ng kanyang mga anak. Ngunit ang mga tingin ay nagsasabi ng lahat. Nagsimula ang hapunan sa mga walang kabuluhang toast at hindi komportableng ngiti. Hiniwa ni Jasmine ang lechon nang hindi naghihintay na ialok ito. Nagsilbi siya sa kanyang mga anak. Kumain ng tahimik. Nakikinig siya sa mga lumilipad na komento tungkol sa ekonomiya, politika, at sismis. Hanggang sa nagsalita ang kanyang ina. Trixie. Dapat mong sabihin sa lahat ang magandang balita tungkol sa beach house. Lumunok si Trixie at ngumiti ng walang sigla. Hindi pa confirmed,
Siyempre. Confirmed na. Kung hindi magpapakita ang babaeng iyon. Sa iyo na. May karapatan ka. Inangat ni Jasmine ang kanyang tingin. Karapatan sa ano? Hindi siya pinansin ng kanyang ina. Patuloy sa pag-inom ng alak na parang hindi siya nagsalita. Inilagay ni Jasmine ang kanyang tinidor sa plato. Bakit hindi tayo mag-usap tungkol sa iba? Kinabahan ang iba. Tungkol saan mo gustong mag-usap? Jasmine. Tanong ng kanyang ina nang hindi tumitingin sa kanya. Tungkol sa katotohanan. Tungkol sa bagay na itinago ng pamilyang ito sa loob ng higit sa 30 taon. Agad ang katahimikan. Ang tanging tunog ay ang katawa-tawa. Hindi tugma na Christmas music sa background. Hindi ito ang oras para sa drama. Sabi ng isang pinsan. Sinusubukang basagin ang tensyon. Tumayo si Jasmine. Para sa akin. Ito ang perpektong oras. Dahil sa loob ng maraming taon. Pinaramdam mo sa akin na hindi ako kabilang. At ngayon, alam ko na kung bakit. Hindi ako ang biological na anak ng babaeng ito. Sabi ni Jasmine. Matatag ang boses. Ako ay palihim na inampon. Ang aking ina, si Sophia Jenkins, ay isinara sa isang institusyon. Sa utos ng isang mayamang pamilya, na hindi kayang tiisin ang kahihiyan ng isang anak na buntis. Na may problema sa kalusugan ng isip. Kinuha ako sa kanyang bisig nang ipinanganak ako. Dinala ako sa bahay na ito bilang pabor. Bilang utang. Bilang isang pagkakamali na hindi kailanman pinatawad. Binitawan ng tita niya ang kanyang silverware. Isang bulong ang umikot sa paligid ng lamesa. Hindi siya kumibot. Hindi iyan bagay para sa usapan sa hapunan. Sabi niya nang hindi itinataas ang boses. Ito. Dahil sa loob ng maraming taon. Inalis mo sa akin ang karapatang malaman kung sino ako. At ikaw. Tumingin siya ng diretso sa kanya. Pinaramdam mo sa akin na hindi ako sapat. Tinatrato mo ako na parang pasanin. Na parang isang intruder. Hindi mo ako kailanman yakap. Hindi mo kailanman sinabi na mahal mo ako. Ngayon, naiintindihan ko kung bakit. Tumayo si Trixie. Tutu. Sabi niya nang nanginginig ang boses. Nalaman ni Jasmine ang lahat. Tinulungan ko siya. Ma, bakit mo ito itinago ng matagal? Huminga ng malalim ang kanyang ina. Dahil hindi ito karapat-dapat malaman. Dahil mas mabuting ibaon ang ilang bagay. Kahit na ang mga tao. Tanong ni Jasmine. Nangingilid ang luha ng babae. Sa isang sandali, hindi nagtagumpay ang makeup na itago ang kanyang kahinaan. Pinilit ako ng tatay mo. Ayaw ko. At minahal ka niya. Bulong niya. At huminto siyang mahalin ako dahil sa iyo. Inalis niya ang lahat ng sa akin at ibinigay sa iyo. Ang kailangan mo lang gawin ay huminga para sambahin ka niya. Habang hinihingi niya ang kahusayan kay Trixie. Alam mo ba kung paano mamuhay ng ganoon? Nakatayo si Jasmine. Nilulunok ang galit at luha. At alam mo ba kung paano lumaki dito? Ang maramdaman na mas mababa. Ang hindi maintindihan kung bakit mo ako kinamumuhian. Kung bakit hindi mo ako kailanman hinawakan tulad ng isang ina sa kanyang anak. Dahil ikaw ang pinakamalaking pagkakamali ng buhay ko. Ang parirala ay bumagsak sa dibdib ni Jasmine na parang palakol. Ikaw ang anino ng lahat ng gusto kong kalimutan. Ng pagtataksil niya. Ng kanyang maling habag. At ngayon, dumarating ka para humingi ng ano? Pagpapatawad? Pagtanggap? Wala ako para sa iyo. Wala. Isinara ni Jasmine ang kahon at tumayo. Ang kanyang boses ay mababa. Basag. Nanginginig. Hindi ako dumating para humingi ng anuman. Gusto ko lang itong marinig mula sa iyo. Para makapag-alis ako ng walang kasalanan.
Hindi sumagot ang babae. Hindi man lang siya tiningnan habang papalayo. Nasa hallway si Trixie. Narinig niya ang lahat. Hindi niya siya sinubukang pigilan. Sinamahan lang siya sa pinto. Alam mo ba ang lahat ng iyan? Tanong ni Jasmine. Hindi. Sabi niya. Pero ngayon, nagkakaroon ng saysay ang lahat. Hindi na naging pareho si Mama pagkatapos mong dumating. Akala ko inggit lang. Pero galit pala. Isang galit na itinago niya sa likod ng karangyaan at perpektong mga hapunan. Minahal ako ni tatay. Tama. Ibinaba ni Trixie ang kanyang tingin. Masinamba ka niya kaysa sa akin. At alam ko iyon. Kaya ako, nang hindi sinasadya, ay lumayo sa iyo. Hindi ko kayang makipagkumpetensya sa iyong katahimikan. Sa iyong sakit. Gusto ko lang maging sapat para sa kanya. At ikaw, naging sapat ka na sa pag-iral mo lang. Hinaplos ni Jasmine ang kanyang braso. Sa unang pagkakataon, walang sama ng loob sa pagitan nila. Tanging sakit lang na pinagsaluhan. Pupunta ako sa puntod ni Sofia. Sabi ni Jasmine. Kung saan man ako dalhin ang katotohanan ito. Tahimik na tumango si Trixie. Bumalik si Jasmine sa kanyang mga anak. Wala na siyang kailangan pang patunayan. Ang kanyang Noche Buena ay sa kanyang sariling tahanan. Kasama ang mga batang minamahal niya. Hindi tinatanggihan. Doon siya natagpuan ang kanyang tunay na Pasko. Sa loob ng 3 linggo, buhay pa rin ang ina ni Jasmine. Bagamat hindi na nakikilala. Ang diagnosis ay malinaw, isang matinding stroke. Dulot ng emosyonal na pagbagsak na dinanas niya sa hapunan. Paralisado ang kanyang kanang bahagi. At hindi na malinaw ang kanyang pananalita. Ginugol niya ang kanyang mga araw sa isang pribadong ospital. Ang kanyang mga mata ay nawawala sa pagitan ng kasalukuyan at ng isang nakaraan na tila natutunaw. Nagpunta si Jasmine para tingnan siya. Pagkatapos, bumalik siya kasama ang kanyang mga anak. At nagpatuloy siyang gawin ito. Linggo-linggo. Hindi dahil sa tungkulin. Hindi dahil sa nostalgia. Kundi dahil alam niya na kung hindi niya isasara ng maayos ang bawat sugat. Ulitin ng kanyang kasaysayan ang sarili nito sa kanyang mga anak. Hindi niya ito papayagan. Si Luna ay karaniwang nagdadala ng kanyang mga drawings. Si Pio ay nakatayo sa pintuan. Tahimik na nagmamasid. Tinitingnan sila ng kanyang ina na parang mga anino. Minsan, pinipisil niya ang kamay ni Jasmine nang walang sinasabi. Walang salita. Ngunit may presensya. Kumusta? Ma? Sabi ni Jasmine nang mailambing. Na parang ang babaeng nasa harap niya ay hindi ang parehong babae. Na nagkait sa kanya ng lahat sa loob ng 3 dekada. Sinusuklayan niya ang kanyang buhok. Nilalagyan ng pabango. Kinakausap siya tungkol sa simpleng mga bagay. At bago umalis, nag-iiwan siya ng isang notebook sa bedside table. Kung saan isinusulat niya araw-araw ang isang fragment ng kanyang kwento. Isang bahagi ng kanyang katotohanan. Hindi na bumalik si Trixie. Tumatawag siya sa klinik minsan sa 1 linggo. Para lang alamin kung buhay pa ang kanyang ina. Hindi siya nagtatanong tungkol kay Jasmine o sa mga bata. Hinarap niya ang sarili niyang mga pagkawasak. Opisyal nang umalis ang kanyang asawa. Ang mga utang ay pumalibot sa kanya na parang mga buitre. Ang beach house ay naibenta ng tahimik. Ang mga appearances ay sa wakas ay nagbigay daan sa realidad. Samantala, nagsimulang muling buuin ni Jasmine ang sarili niya mula sa ibang lugar. Ginagamit niya ang mga gabi para magsulat. Bawat linya ay isang pagpapalaya. Naalala niya ang lamig ng kanyang pagkabata. Ang kawalan ng lambing. Ang kakaibang tingin. Naalala niya ang katahimikan. Lalo na ang mahaba at makapal na katahimikan. Puno ng hindi nasabing mga katotohanan na sumunod sa kanya na parang isang tapat na anino.
Pinamagatan niya itong P ang halaga ng katahimikan. Nagsulat siya hindi para magsisisi, kundi para maintindihan. Para maiwasan ang iba na mabuhay sa parehong paraan. Hindi uniki ang kanyang kwento. May libo-libo pang tulad niya. Hindi nakikita. Pinaalpas ng takot. Ng kahihiyan. Ng pagsunod. Alam niya na kailangan niyang magsalita. Sumigaw. Kung kailangan. At iyon ang ginawa niya. Nang matapos niya ang unang draft, ibinigay niya ito kay Maya. Binasa ito ng kanyang kaibigan na mailuha sa kanyang mga mata. Kailangan mong i-publish ito. Hindi bilang nobela, kundi bilang testimonya. Ito ay maaaring magligtas ng mga buhay. Jasmine. Nag-alinlangan si Jasmine. Ngunit ginawa niya. Ilang buwan ang lumipas. Nakipag-ugnayan sa kanya ang isang non-profit organization. Nabasa nila ang kanyang kwento sa isang blog na ibinahagi ni Maya. Isang entity na nakatuon sa pagsuporta sa mga kababaihan na may mental health disorder. Na inihiwalay sa kanilang mga anak dahil sa sistema. Naghahanap sila upang itaas ang kamalayan sa mga kasong ito. Bumuo ng suporta. At tanggalin ang mga prejudices. Ang iyong kwento ay kumakatawan sa libu-libong katahimikan na sumisigaw. Sabi nila sa kanya, gusto namin na ibahagi mo ito. Tinanggap ni Jasmine. Nagbigay siya ng mga talks. Lumahok sa mga meeting. Ang kanyang kwento ay nagsimulang umalinggaw sa social media. Sa maliliit na circles. Sa mga nakalimutang komunidad. Nagsulat sa kanya ang mga tao. Nagsasabi ng kanilang sariling karanasan. Pinapasalamatan siya ng mga babae sa pagsasabi ng malakas. Nang hindi man lang nila kayang isipin. Ang sakit ay tumigil sa pagiging parusa. Ito ay naging isang tulay. Isang araw. Sa isang open talk. Lumapit sa kanya ang isang babae mula sa audience. Ikaw si Jasmine. Tama. Ipinakilala ng babae ang sarili bilang Clara. Isa siyang retiradong nurse. Nagtrabaho siya sa klinik kung saan ipinanganak si Jasmine. Kilala ko ang nanay mo. Si Sofia. Napakabata niya. Palagi niyang sinasabi na mahal ka niya. Hindi siya tumigil sa pag-uusap tungkol sa iyo. Niyakap siya ni Jasmine ang hindi humihingi ng pahintulot. Umiyak sila ng magkasama nang walang sinasabi pa. Bumalik siya sa sementeryo kasama ang kanyang mga anak. Ipinakita niya sa kanila ang libingan ni Sofia. Dito nakahiga ang babaeng nagbigay sa akin ng buhay. Naglagay si Luna ng bulaklak. Nag-iwan si Pio ng isang sulat na sulat kamay. Siya ba ang lola namin? Tanong niya. Mahal ko. At kahit hindi ko siya nakilala, alam ko na mas mahal niya ako kaysa sinuman sa buhay na ito. Bago sila sumakay sa kotse, tumingala si Jasmine sa langit. Walang ulap. Tanging isang malinis na kalinawan. Na parang nagdesisyon ang universo na bigyan siya ng kaunting kapayapaan ng gabing iyon. Nang patulugin niya ang kanyang mga anak, sinabi niya sa kanila ang isang kwentong gawa-gawa. Ito ay tungkol sa isang batang babae na ipinanganak sa kadiliman. Ngunit isang araw, nagdesisyon siyang buksan ang sarili niyang ilaw. Hindi niya kailangang tanggapin. Hindi siya naghihintay ng pahintulot. Gusto lang niyang maging malaya. At anong nangyari sa batang babae? Tanong ni Pio. Naging siya ang babaeng dapat siyang maging. Hindi perpekto. Pero malaya. Bago matulog, umupo siya sa kanyang desk at isinulat ang huling pangungusap ng kanyang libro. Minsan, ang pag-ibig ay hindi nanggagaling sa inaasahan natin. Ngunit ito ay laging naroroon. Nakatago sa pinaka-invisible na sulok ng kaluluwa ng tao. At ng gabing iyon, sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, natulog siya ng walang takot. Nakabigay ba sa iyo ng aral ang kwentong ito? Saan ka sa Pilipinas nakikinig?
ay share mo ang thoughts mo sa comment section. Kung nagustuhan mo ang kwento, maaari mo akong suportahan sa pagpapadala ng super thanks. Para patuloy akong makapaghatid ng mas maraming kwento tulad nito. Maraming salamat sa iyong matamis na suporta. Inaabangan ko ang iyong mga komento tungkol sa kwento.